Matapos mapuna sa SONA ni Pangulo Aquino kahapon, nagpaalam daw si Customs Commissioner Rufy Biazon sa Pangulo na magbibitiw na siya sa pwesto. Sagot naman daw ng Pangulo, may kumpiyansa pa rin siya kay Biazon, kaya naman ipagpapatuloy raw ng Customs Commissioner ang kanyang mga reforma sa ahensya. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Pia, ito yung sinabi ni Pangulong Aquino sa kanyang statement kahapon tungkol sa Bureau of Customs. To quote, para namang nakikipagtagisan sa kapalpakan itong Bureau of Customs, imbes na maningil ng tamang buwis at pigilan ng kontrabando, parang walang pakundangan ang pagpapalusot nila ng kalakal. Yan yung mga mabigat o ilan lang sa mga mabigat na binitawang salita ni Pangulong Aquino tungkol sa Bureau of Customs sa SONA kahapon. Tanggap naman ito ni Commissioner Rufy Biazon. Totoo naman daw na talamak ang korupsyon sa ahensyang 20 buwan na niyang pinamumunuan, pero mula naman daw sa unang araw niya sa trabaho ay reforma na ang kanyang tinututukan. Ganun pa man, ang marinig daw nga ito sa SONA kahapon, agad daw niyang tinext ang Pangulo dahil ito yung pinakamabilis na paraan para mag-alok ng bumitiw. Ang sagot naman daw ng Pangulo, may kumpiyansa pa rin ito sa kanya. Kaya ibig sabihin daw nito para kay Commissioner Biazon, tuloy ang pagtulak ng reforma sa Bureau of Customs. Ayon kay Biazon, tinatayang 60 billion pesos kada taon ang nawawalang revenue dahil sa korupsyon. Si Biazon na rin ang nagsabi, problema raw kasi ang mismo sistema na pinapayagan ng ganitong katiwalian. Ito raw kasi yung karaniwang sitwasyon. May mga trader na gusto agad na mailabas ang kanilang produkto, may puwersa namang nag-i-inspection at pwedeng tigilan ito. May mga nagsasamantala at humihingi ng patong o bribe ang trader naman, saka gusto ang mailabas na agad ang produkto ay magbibigay na lang ng padulas. Termite infested nga ang pagkakalarawan ni Biazon sa Bureau of Customs. Para kay Biazon, ang pinakasolusyon daw dito ay buwagin ang customs at magtayo ng bago. Pero kailangan ito ng batas at nang una niya raw ito ipinanukala, pinagtawanan siya. Ganun pa man, may ginagawa naman daw siyang hakbang. Una rito ay modernisasyon para ma-computerize na lahat ng transaction sa customs. Sa ganitong paraan daw ay matatanggal ang human intervention. Hindi masabi ni Biazon kung gaano kataas inaabot ang korupsyon sa ahensya, wala raw kasi siyang ebidensya. Pero sabi ni Biazon, maraming tao ang nagkokonsabahan para mangyari ang ganitong kalawak na katiwalian. Pero isa raw ito sa mga tinututukan niya. Hindi niya sinabi ng diretso, Pia, pero may mga kakasuhan o tatanggalin daw sa pwesto. Ang problema nga lang daw, may mga sacred cow. Malakas ang loob gumawa ng katiwalian dahil may malakas na backer. Ayaw sabihin ni Biazon kung sino at anong estado, pero maganda raw sigurong magkaroon ng polisiya o batas na ipagbabawal sa mga politikong magrekomenda ng sinuman para iupo sa Bureau of Customs. Bago matapos yung press conference ni Biazon kanina, nagparinig din siya, hindi raw nalalayo na bitiwan niya ng tuluyan ng pwesto at magsumiti nga ng irrevocable resignation. Ito raw ay kung makita niyang walang nagbubunga sa mga effort niya para reformahin ang ahensya. Pia? Maraming salamat, Maki Pulido.